Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is another random topic na naman. Kung ano na lang maisipan ko tsaka nasa flow. Siguro, meron na ako nasa isip actually. Pero, eto, pag-usapan na lang natin tong social alpha tsaka sexual alpha. So, itong social alpha, so, ito yung mga tinatawag nating in short na beta box. Top G sa beta box. Sexual alpha is yan yung top G sa genetic. Or tinatawag natin na alpha seed or alpha fox. Another category niyan sa category ni Alan Roger Curry is siguro yung social alpha, yan yung beta. Beta, ibig sabihin average looking to sub 5 na may alpha mindset. Including na dyan yung mga si Range 999. Di ba nagtatag max nga, di ba? Yung mga ganon. Tapos si Haring Mangi, yung mga dominante. Dominant, ganyan. Pero kung titingnan mo yung itsura nila is, actually si Haring Mangi parang normie din naman siya, average looking. Tapos medyo maliit pa nga siya eh. Kabataan niya, nagkakaroon siya ng babae. Pero ang ipipa ni Pace niyan after 25. Then magkakaalaman. Kasi si Price Tag, medyo tumanda, nahihirapan na rin talaga eh. Piliin eh. Kasi nga, ang pinipili talaga ng babae is at least average looking. Si Price Tag mukhang sub 5 pa nga yun. Actually si Haring Mangi medyo sub 4 na yun eh. Parang ganun. Titingnan mo siya. Pero nag-gym kasi, nakakakuha siya ng babae nung bata pa siya. Kasi yan nga yung sinasabi natin dahil yung ang environment kasi niyan is elementary, high school, college. Ibig sabihin nasa eskwelahan, wala ganong nakikitang mga lalaki na may itsura. Online na 'di ba? So, usually ganyan yan. So, itong mga social alpha, yan yung mga makikita mo na average looking or sub 5 pa nga. Napalagay yung loob nung babae dun sa lalaki na yun kasi magaling nga sa social skills. Yan yung tinatawag nating compensation. Tsaka, di ba sinabi ko na sa inyo, insecure ang babae. Ang babae ay insecure. Gusto nilang palagay loob nila kausapin yung mga at least average looking man. Kasi gusto nila sila yung dominante. Kuwari sa social alpha. Actually, ayoko maging categories na ganun eh. Kasi gagamitin ka ng mga babae niyan is emotional tampon. Usually for non-sexual attention. Tsaka gagawin ka silbidor. Kahit sa trabaho yung uutusan ka ganyan. Mas maganda talaga tahimik ka lang talaga. Pag sexual alpha ka naman is, ito yung mga select na lalaki dahil nga sa superior genetic. Dahil nga siguro sa sample ko na lang yung sarili ko. Dahil nga sa field ko is demography yung nagpe-play, wala talagang competition. Tapos mga katrabaho ko is mga panot na at 33 yung age. Ako 38. So, napansin ko is wala talagang competition. Kahit yung matatangkad na 6'4 na mga doktor, recess yung chin, tapos parang napapanot na rin, tapos hindi maganda yung bone structure ng mukha is, yan yung kinakausap lang ng babae pagka tungkol sa work, tsaka may mga kailangan. Pero ako, napansin ko, walang kumakausap sa akin. Ang kumakausap sa akin yung mga sub 5. Kasi, siguro ginagawa nilang apple of the eye ako, ganun. Hindi naman sa pagmamayabang. Sinabi ko nga sa inyo na nagpe-play sa akin is demography pa rin. Dahil nga walang competition nga sa field ko, di ba? So, yun yung napansin ko. Tsaka, napansin ko yung ibang mga babae na pagka didikit sa'yo, parang naiilang, parang may sexual tension. Sa kanila yun, ibig sabihin projection nila yun. Hindi kasi sila palagay sa presence ko. Pero yung mga sub 5 talaga, yun talaga yung mga friendly sa akin, yung mga cleaner, ganyan. Tapos yung mga sub 5 ko na mga nurses na katrabaho, yung pumuri talaga sa akin na pogi daw ako. Na Pero syempre malamang kasi sub 5 sila eh. Priority talaga nila yung looks.
Tsaka yung mga maliliit na babae. Yung mga maliliit na babae sila yung nagbabato sa akin eh. Kasi nga, ewan ko, they do find me attractive siguro kaya ganun. So, yun nga. Yan, so parang ganun pa nga rin. Parang top G sa beta box, tsaka top G sa genetic. Iba talaga yung treatment talaga magkaiba. Pero mas gusto ko na yung ganun kasi at peace ka, 'di ba? Kung wari, categorize ka ng babae as sexual alpha. At least gagawan ka nila ng move tapos purely onset FWB lang talaga yung ibibigay sa'yo. Kaysa naman dun sa magja-jump ng hoops, gagawin yung date-date, labas-labas, walk sa parke, sini-sini, yung mga ganyan. Mga ano, pag kinategorize ka ng babae, tas bago ka bigyan, di ba? Mas maganda na yung sa sexual alpha. Ang problema kasi sa sexual alpha is ano lang, yun nga lang talaga, sexual pleasure lang talaga. Kagaya ngayon na experience ko, di ba, na nung kabataan ko, ons lang talaga, FWB. Yun lang talaga yung treatment sa'yo. Tsaka may ni-spin silang plates, tsaka roster, ganyan. So, hindi necessarily yung sinasabi kasi ng red pill, 'di ba? Kailangan sociable ka, yung ano. Okay naman 'yun sa survival din. Kaso mas maganda talaga seryoso ka na lang talaga tsaka tahimik. May kipag-usap ka na lang talaga pag may sense tsaka tungkol sa trabaho lang talaga para hindi mag-lose ng respect. Actually, sakop na nun lahat talaga eh. Pag serious ka, syempre malamang hindi makikipagbiruan yung mga ano kasi yun yung project mo eh. Ibig sabihin competent ka. Tsaka talagang seryoso ka sa ginagawa mo. 'Di ba sinabi ko na sa inyo 'yan? Kahit pa sabihin mo sub 5 ka, average looking ka or pogi ka, dapat seryoso ka sa ginagawa mo. Para yung treatment sa'yo, ganun din. Kasi yun yung pinoproject mo. Eh, yung iba kasi sub 5, alam, nagigets ko yung point nyo dahil sub 5 kayo. Subconsciously magko-compensate kayo yung mga kagaya ng ginagawa ni Wamos, 'di ba? Nag Gester Max mga ganyan kasi nga para magbigay ka ng value, other value dun sa ibang tao para parang people pleaser, parang ganun. Para magustuhan ka yun. Sa akin, mas maganda na yung hindi ka magustuhan basta hindi ka ginagamit. Ang pangit kasi pagka gusto ko nga ng tao pero main reason niya is ginagamit ka lang, 'di ba? Yun yung pangit dun eh. Kaya nga eh, yun nga yung sinasabi ko sa inyo eh, na obserbasyon ka tsaka effective talaga, eh, seryoso ka lang talaga sa ginagawa mo. Para yung treatment sa'yo, ganun lang din even formal exchange. Hindi kagaya kasi parang binababa mo kasi sarili mo nun eh, yung pagka nagje-jester max ka eh, or naging sociable ka, yung nagre-reach out ka, usap-usap, ganyan. Eh, hindi na mahalaga yan, lalo na sa workforce, pag nasa trabaho. Mas maganda talaga, wag mo na lang talaga ibigay yung non-sexual attention mo sa babae. Seryoso ka na lang talaga. Actually, in general naman talaga eh, lahat ng attention sa babae na ibibigay mo is puro sexual lang talaga. Kasi, biruin mo, although alam ko naman yan, ginagamit ng mga babae yung average looking tsaka pangit for non-sexual nga. Kagaya nung nakaka-FWB ko, sub 5 siya. Meron daw siyang crush na doktor na kasalamin. Pero tingin ko, kinikwento niya lang yun. Kasi, nagpapalibre siya eh. Sabi niya, sabi niya, libre mo ako eh, sabi ng doktor. Nalimutan daw niya na ilibre. Magkasing height kami ng doktor eh. Tapos medyo cute lang yung doktor kaso nakasalamin. Pero kung sa itsura talaga, mas lamang talaga ako dun. Kasi nga sinasabi ko sa inyo walang competition. Pero malaki katawan nun ah. Tapos yun nga, papalibre siya dun sa doktor. Yan yung sinasabi ko sa inyo na gagamitin ka lang for non-sexual attention. Tapos lumalapit nga sa kanya yung mga ibang babae, kinakausap siya palagay. Pero ang tingin ko dun is wala yun, hindi nakakakuha ng pussy yan. Pagka ganun yung ano, kasi mababasa mo talaga yung ano eh,
yung palagay talaga yung loob ng babae. Kagaya nga ng sub 5 na ano ko, balak niya raw i-seduce. Sabihin ko, sa isip-isip ko, kung wari ka lang, sinasabi mo lang sa akin yan para pagselosin ako. Pero sa totoo, hindi ka naman magpapatira dyan. Dahil nga ginagamit mo lang talaga yan for non-sexual attention. Ganun din yung isang doktora, kinakausap yun, tsaka yung physiotherapist. Kinakausap lang talaga siya. Parang ano lang talaga eh, venting lang talaga ng ano. Kasi yung medyo soft din yung itsura niya, pero yung kilay niya hindi mala dark triad. Kasi sa akin kasi yung itsura ko medyo dark triad siya kasi yung bone structure talaga ng mukha ko, yun talaga yung ano talaga eh. Parang makita lang talaga ako ng ibang tao. Actually, pag nakita niyo ako sa personal, uh, mapa, mag-iiba, parang masyashock din talaga kayo na kakaiba yung itsura ko talaga. Napaka-rare talaga ng facial harmony talaga ng mukha ko. Kasi aminin nyo man dito sa channel ko, mag-ikot-ikot kayo sa mall, may nakita ba kayo na ganyan? Na oval yung face ko pero compact siya. Parang parehas kay Leonardo DiCaprio tsaka kay Safir. Eh sila Chico Lachowski, hindi pa nga compact yung mukha niyan eh. Kasi yung mata nila medyo nandun pa sa gilid eh. Hindi talaga yung parang gitnang-gitna talaga na ano. So yun talagang deal breaker talaga eh. Joe Ramos kasi yung ano nun eh. Kung mahaba yung Joe Ramos mo is ganun, gagawing center talaga lahat ng mga facial features mo. Yung ilong, pati nga lips ko nagmumukha maliit eh dahil nga sa length ng Ramos eh. So yun yung mga ano categorization nga ng babae. Tsaka yun lang din pinapansin nila na yung mga top G sa beta box, yung ginagamit nga nila, papalibre. Pero may sub 5 na KFW, papalibre ng papalibre ng pagkain, pero hindi binibigyan. Nga pala, di ba sinabi ko sa ano, hindi, di ba sabi ko na mukha nagbago isip. Kinontak ako nun after ng duty. Bago siya magsine. Kasi may ano siya nun eh, may meet siya na kaibigan, magsisini sila. Eh, wala daw siya matambayan. So, kinontak niya ako, tambay siya dito sa flat. Tapos yun nga, nagpahit na naman. Nagbihis lang siya dito ng ano, kasi after duty yun, nagbihis lang siya. Tapos, ayun, siguro, tumagal lang siya dito, ano eh, 40 minutes lang, ganun. Minadali pa nga ako kasi matagal nga ako eh, 'di ba? Sabi ko sa inyo 30 minutes. Minamadali ako. Eh pag maingay, minamadali, parang nawawala ka sa focus. So yan sinasabi ko sa inyo, flip-flopper mga tao. Ah, kung ano lang talaga mabe-benefit nila sa iyo, yun lang talaga yung ano. Kaya sila lalapit kasi nga may mabe-benefit sila sa iyo. Which is yun nga, ginawa niyang tambayan, tsaka nagpahit lang din siya. Oh, tapos, so, yan yung sinasabi ko sa inyo. Pagka yung nakikita mo nagtatawanan, tapos sabay, nakita mo yung babae at lalaki na nag-uusap ng ganun, wala yun. Social alpha lang yan. Lalo na alanganin yung muka, mukhang hindi sexual yung lalaki. Kasi nasa presence talaga yan eh. Minsan pagka, parang yung kwento ko sa inyo dati sa barbershop. Nagpapagupit ako. Tapos nagkatinginan kami ng isang lalaki. Medyo maliit sa akin yun na onte eh. Tapos, pero malaki katawan niya. Talagang yung dibdib niya talaga pop out. So by after niya magpagupit, hinubad yung t-shirt. Ang ina naging beta yung kilos. Ganun din yung 6'4 na ka-flat ko dito. Nagluluto siya. Eh nandun lang ako, nananahimik lang ako, stoic. Tapos tongino biglang nagpe-pacing, gano'n. Nagiging beta talaga sila pagka nasa presence ng parang alpha. Hindi ko naman sinasabi na totally alpha ako, pero pag nakita nyo talaga ako sa personal, iba talaga yung frame ko. Mukhang maliit yung frame ko dyan sa ano, 'di ba, sa video. Pero yung shoulder ko talaga broad talaga. Kasi kinumpara ko yan sa 5'9 na katrabaho ko, tsaka yung 5'10 na katrabaho ko. Broad talaga yung shoulder ko talaga. Tsaka yung tindig talaga na straight talaga siya, hindi yung sakang, hindi yung piki, ganun.
na ano. So yun nga, segue naman ako. Nung isang araw naman, ito kwentuhan ko kayo, yung Koreana kong katrabaho. Yung Koreana kong katrabaho. 'Di ba sinabihan ko nga siya na crush ko siya. Tapos, nag-uusap-usap kami. Palagay kasi loob niya eh. Tapos sinabi ko rin sa kanya na komportable loob ko sa kanya. Kaya kinakausap ko siya. Tsaka kung ano-ano yung mga pinagsasabi ko. Tapos one time, syempre mag-uuwian na. Usually kasi din sa trabaho namin, makasarili mga tao eh. Pagka-uwian, uuwi na yan agad, nagmamadali na. Hindi na mag-aantayan, as in, wala na talagang pakialam. So, itong Korean na to, tapos na siya nag-endorse, sabay binabagal-bagalan niya ng onte para magkasabay kami. Parang gano'n. Nagets ko na yon. So, ako naman, tuloy lang sa ano ko kasi wala naman din akong pakialam kasi gusto ko nga rin umuwi na lang din. So, nagkasabay kami na palakad pa uwi. Tapos napansin ko yung bag niya maliit, wala siyang backpack. So, nagkasabay kami sa elevator. Hindi ko na matiis, dinirect approach ko na. Sabi ko, you know what? I want to share my companionship with you. Sinabi kong ganun na gusto ko nga i-share yung companionship ko sa kanya. Sabi niya, what companionship? Sabi ko, companionship, me and you. Kasi may mga taong dumadaan. Sabi niya, what are we gonna do? Sabi niya ganun, talk? Sabi ko, no, not talking. Tapos sabi ko, dami kasing dumadaan. Sabi ko, hindi ko masabi na I want to suck your lips. Tsaka, i-kiss siya, i-hug siya, tsaka, i-fuck siya ng hard. So, sabi ko, never mind. Sabi ko nang ako na mismo na nag-never mind. I'll tell you the other days. Sinabi ko sa kanya na ganun. Pero tingin ko, hindi naman siya mawawalan din ng gana na nangyari nga yung ganun. Kasi nga, naudlot lang talaga dahil may dumadaan. Tapos yung lalaki pa sa elevator, nakita ko na narinig na companionship. Siyempre pagka ganun, alam na nila. Tapos ngumiti yung lalaki. Lalaki sa elevator. Sabi ko, tangina. Siyempre hindi ko pwede sabihin yung fuck na word, di ba? Dahil may mga kung sa outside ng premise, kasi loob to ng premise kasi, yun yung natutunan ko kay Alan Roger Curry. Na pag sa loob ng premise kasi, may mga chuchu dyan, mga sumbongero talaga. Kaya nagtimpi ako sa, yun pa rin, logical pa rin, titingnan mo yung mga nasa paligid mo, observant ka, ganun. Pero pagka nakasabay ko to sa break time talaga, sasabihan ko na talaga to na nung pakay ko mismo. Tapos kukunin ko messenger niya. Tapos kung gusto niya is kontakin niya na lang ako. Ang ball pa rin nasa kanya. So yung mga pinagtuturo ko dito, marami na nakakapatunay dito na gumagana talaga siya. Ang ball talaga nandun sa babae. Tsaka sabi ni Bugoy na Koy, 'di ba? Hindi ka raw dapat magpapaalam sa babae, gagawin mo na lang in the moment. Para sa akin, mas maganda yung nagpapaalam ka. Mas nakaka-horny pala yung ganun. Yung nagpapaalam ka. Can I kiss you? Tapos, can I enter my dick in you? Yung mga ganun. Kasi yun yung ginagawa ko. Tapos minsan nga sinasabi ko sa kanila is, it's up to you kung kung ano yung niya. Basta wag mo lang kasi yung kasi natutunan ko sa sa life experiences ko. Wala talaga akong power talaga sa relasyon talaga. Kahit dyan sa sex na yan. Kailangan mo talaga ng permission sa babae. Tsaka plus factor na rin talaga yon. Kasi nakaka-horny siya kasi nag-a-ask ka ng consent, 'di ba? Kasi kung ayaw niya, di stop ka, 'di ba? Ganun. So magmo-move on ka na lang. So nagpapatunay na may self-control ka. Yun yung perception ko. Actually, dati ko pa rin ginagawa yan. Hinahayaan ko sila yung sumunggab sa akin or kinikiss ko lang sila tapos sila na yung hahawak ng genital part mo. Kasi nga pag select ka, ibig sabihin sila talaga yung may pakay talaga sa'yo.
Yun yung naobserbahan ko. Kaya mas maganda talaga mag-ask ka na lang talaga ng permission. Si Bugoy kasi sinasabi at the moment mga ganyan, hindi na kailangan mag-ask. Nako, hindi ah. Lalo na dito ako sa western country, kailangan ko talaga ng permission. Pag ayaw talaga ng babae, hindi ko pinipilit, bayaan ko siya. Tsaka yun din yung nagbibigay perception na high value ka rin. Kasi, um, ibig sabihin, may isang salita ka, tsaka truthful. Which is plus factor na rin yun sa babae. So yung mga pinagsasabi ko dito is ginagawa ko talaga siya sa real life din. Tsaka gumagana rin talaga siya. Kagaya ng pag-ask ng permission, seryoso ka. Tapos, para yung treatment sa'yo, seryoso rin. Wala naman, kasi 'di ba, pag ang treatment kasi base sa looks eh. Pero, pag sa workforce, may tinatawag kasi tayong formality. Para kasi may same goal kayo, 'di ba? Depende dun sa goal nyo dun sa workforce kung ano yung gusto nyo ma-achieve. So, yun talaga. Need mo talaga maging seryoso lang talaga. So, yung mga kikengkoy-kengkoy dyan, nag-jester max, tag max, huwag nyo nang gawin yan. Bababa lang yung tingin sa inyo ng mga tao, hindi lang babae, pati lalaki. Tsaka, mas maganda talaga, huwag ka na lang magsalita ng masyadong marami para nagbibigay ng mystery sa utak ng tao na seryoso ka sa ginagawa mo. Tsaka, wala kang pakialam, nandun ka lang talaga para magtrabaho, mainly for survival. O, kagabi nga lang din eh, kukwentuhan ko kayo. Yung inalo ko ng FWB, pero hinang ako, hindi ako sinabihan ng oo or hindi. Sinabi niya lang masaya siya dun sa ngayon. Nagtanong na naman siya. Sabi niya, kamusta na kayo ng girlfriend mo? Na ganun. Kasi yun din yung tinanong niya nung inalo ko siya ng FWB. So sinabi ko, parang gusto ko na nga lang maging single eh. Tapos magparami na lang ako ng pera, tapos magpo-pro na lang ako. Sabi niya baka magkasakit ako, yung pera ko mapunta lang daw dun sa sakit. Sabi ko, alam ko naman yan, hindi mo na mahalikan yung babae, tsaka magko-condom ka. Kaya ganun. Pero sinabi ko rin yung totoo rin talaga na hindi pa ako nakatry ng pro. Once pa lang talaga. Which is nga yung nilibre nga ako ng ano. Sabi ko, ba't ka nilibre? Sabi ko, syempre, pogi ako. Niyabangan ko na lang din ng onte. Ganun talaga pag pogi ka, ililibre ka ng pro. Sabi ko ganun. Sabi ko, sige, magbuhat ka ng bangko mo. Minsan kasi kailangan mo rin magyabang eh. Lalo na kasi hinang niya ako, 'di ba? So syempre, ititis ko rin siya, 'di ba? Ganun lang yung psychological. Hinang mo ako, ayaw mo. Tapos ngayon, ikaw naman mag-aano. Kaso, ang ano doon, dapat ikaw mag-reach out kasi hinang mo ako eh. Hindi na ako mag-aalok. Yun din yung matutunan nyo. Huwag nyo nang i-pursue yung babae pagka hinang ka or tinurn down yung first strike na sinasabi ko, yung alok mo. Wari, inalok mo siya. O tara, check-in tayo. Oh, gusto kitang kantutin, gusto kitang halikan, kantutin at yakapin. Tapos, hinang ka or turn down ka, wag mo na alokin uli. Ganun yung prinsipyo ko eh. Kasi nagmumukhang mababa talaga value mo pagka nag-reach out ka pa. Na dapat, ang ball talaga. Di ba sinabi ko na sa inyo yan, paulit-ulit. Dahil lalaki ka, ikaw pa rin gagawa talaga ng move. Pero, ang ball nasa kanya na. Kasi nag-first move ka eh. So, ang first move muna doon is, yun na yun. Pero itong sa Korean na sinabi ko, hindi ko nabanggit yung pakay ko eh. So, hindi pa yung move. Ipa-follow up ko yun pag nag-usap kami. Na tapos, dun ko naaantayin kung ano yung move niya. Parang yung babae na cleaner sa amin, binigay niya yung number sa akin, inaantay niya yung move ko. Hindi ako nag-move eh, kasi
medyo risky kasi yun eh. Kasi papatulan mo cleaner, di ba? Mamaya, i-message mo siya. Ayoko kasi ng ebidensya kasi yung message talaga eh. Plano ko kasi talaga, i-direct talaga siya, yung personal. Kaya yun yung mga sinasabi ko, yung mga lesson talaga sa buhay. Tsaka yung mga possible consequences dahil sa message. Kasi nga may SS na tayo, tsaka ginagawang ebidensya yan sa legal matter eh. So medyo maingat din talaga ako dyan sa workplace na talaga na yan. Environment na yan. Para hindi ka talaga matanggal or mareklamo. Kaya hindi ko siya ginawan talaga ng move yung cleaner. Although gusto ko siyang tirahin talaga kahit ONS or FWB lang man. Pero ayoko mag-message talaga eh. So, dahil ang tagal. Tumagal ng 3 weeks yun eh. Tapos nagpalipat na siya ng ibang lugar. Hindi ko na siya nakikita ng Sabado at Linggo. Naging bitter na. Tapos tuwing nakikita ako, kasi inisip niya signs of rejection na yun eh. Na hindi ko siya finalo upan. Kasi binigay niya nga yung number niya, di ba? Tapos yung nagkita kami, sabi niya, i-message ko raw siya. Ayoko nga talaga mag-alok ng message eh. Ayoko talaga mag-alok na na kailan ka libre, horny ka ba, yung mga ganyan. Ayoko talaga mag-ganon eh. Gusto ko talaga verbal talaga sa personal eh. Kasi nag-iingat ako dahil hindi worth it yung ganyan. Titirahin mo dahil lang sa Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Yung onsen FWB, hindi worth it yan. Kasi nga, um, ikaw naggagawa ng move tsaka mga strategy, nagsasayang ka pa rin ng oras eh. Kaya nga yung mga bumabato na lang sa akin, yun na lang yung pinapatulang ko talaga. Yung Korean na yun, siya lumalapit eh. Siya yung lumalapit. Tingin mo ba, direct approach ko yun kung hindi siya lumalapit, nagbibigay talaga na cues na obvious. Siyempre, hindi ko sasabihin yung gano'n na I want to share my companionship with her. Na gano'n. Hindi ko sasabihin yung gano'n. Kung hindi talaga yung siya yung nag-antay, nagsabay kami talaga na papunta sa elevator, yung mga ganyan. Mahirap kasi pagka gano'n eh na dahil tigang na tigang ka lang talaga, nagiging illogical ka na talaga. Mas maganda talaga yung mag-aantay ka na lang din ng Kung outside workplace, pwede ka mag-direct approach kung sino-sino pa dyan. Na kung workplace kasi medyo delikado yan, lalo na western country pa ako. Diyan sa Pilipinas, alam ko pwede dyan, pakapala na mukha dyan eh. Walang dyan, walang consequences dyan na eh. Makakapal mukha ng mga lalaki dyan sa Pilipinas eh. Na dito, syempre nag-iingat ako dahil kabuhayan yung nakasalalay. Kaya mas maganda talaga pumera na lang din talaga. Kasi nabibili talaga yung pepe. Talaga nabibili yan. Tapos puro prime age pa, 18 to 25. Magkano lang? 1K lang, di ba? Yung mga gipit na babae. Tapos magaganda pa. Merong slim, sexy, malaki boobs. Meron pang chubby, mga ganyan. So, ang lesson for today, maging seryoso kayo uli. Tapos, ang ball, laging nasa babae. Kuwari, inalok mo na siya ng una, pagka tinurn down ka, wala na. Wag mo na Kasi, nangyari na rin sa akin yun, di ba? Yung nagkita kami sa mall, sa Mega Mall. Sinabi ko, tara, check-in tayo. Ayaw, naging combative. Tapos, dito tayo kakain na ganyan. Ayaw pa rin. Sabi ko, bahala ka dyan. Kasi sinabi na rin ni Rolo Tomasi yan. Kaya ayaw ibigay ng babae yung hinihingi mo kasi may mitigating factor. Ibig sabihin, meron pa siyang ibang other prospect na lalaki na kasama nga doon sa roster na ini-spin niya na plates. Yung categorization nga na tinatawag ko. Kasi nagka-categorize sila di ba? Parang ako nagka-categorize ako, may pang long term ako, may pang FWB, mga ganyan. Depende talaga doon sa goal mo. Or goal ng babae. So pagka tinurn down ka, tapos biglang nag-reach out uli, ibig sabihin pumalya yung niya, yung plan A niya, tapos ikaw yung plan B. Kaya ganun, ni-reach out ka niya uli. Pagka ganun, i-turn down mo na lang din yun. Kasi naranasan ko yun, tinawagan ako, tapos parang nagmamakaawa. Parang
Ewan ko kung umiyak ba yun. Tas ang kulit-kulit niya. Ang kulit-kulit, nasa Hong Kong ako nun eh. Tapos sabay tawag ng tawag. Sabi ko, nandito ako nagbabakasyon. Tapos sabay ano, sa ibang araw ka na lang tumawag, sabi kong ganun. Tapos nangungulit pa na nagmamakaawa. Sabi ko, sa isip-isip ko, wala. Mukhang pumalya to sa plan A niya. So, hindi na talaga ako nagparamdam nun. Malay mo, naiyot yun nun. Tapos, ikaw naman, uhaw na uhaw ka, di ba? Titirahin mo yun. Paano kung nabuntis? Ulit ang ina, bobo ka, di ba? Paako sa'yo yun. Gago, di ba? Kaya pagka yung nag-reach out ng pangalawa yung babae, turn down mo na yan kasi baka na-hit na yan ng lalaki. Tapos iniwan. Baka mamaya pinutukan pa sa loob yan na buntis. Tapos ikaw pa sasalo, di ba? Naging instant daddy ka dahil na-hit mo. Kaya yan yung mga lesson na pinapamulat ko sa inyo. All throughout to sa history, sa experiences ko eh. Hindi naman mataas body count ko, pero marami talaga ako na-meet talaga na, na babae. Na, di ba sinabi ko na nga sa inyo, 30 plus nga, di ba? Eh, dahil conceited ako pa nga yung hindi nagfa-follow up eh. Na after nung unang date, pagka sabi ko mukhang walang pupuntahan to. Hindi ko na ni-reach out. Ganun yun eh. Dapat marunong kayo magbasa ng kilos talaga. Yung yung instinct ng animal instinct, gamitin nyo talaga yan. Yung human animal instinct. Hindi pa kasi pumapalya talaga yan eh. Actually, di ba yung sinabi ko, nagbago ng isip yung ka-FWB ko na naramdaman ko na ayaw niya. Eh, mukhang na-bore na nga siya, 'di ba? Sabi ko sa inyo, flip-flopper yung mga babae. Hangga't wala pa siya nahahanap talaga na talagang pangalawang ka-FWB niya or FUBU, is magi-stick lang din talaga siya sa akin. So, paano? Yun lang. Seryoso, ambo, lagi na sa babae. Tsaka, yun, maging maingat na lang kayo. Kailangan nyo talaga ng consent. Actually, nakaka-arouse din pala yun, no? Kasi minsan pag sinabihan ako ng babae na ganun, gawin mo lahat ng gusto mo. Yung parang consent, ganun, is parang nakaka-horny din talaga siya. Actually, nakaka-horny siya. Pag sinabi mo sa babae yun, pwede ba kitang halikan? Tapos, pwede ba kitang, magse-sex na ba tayo? Ganyan. Yung mga ganyan na tanong. Nakaka-horny yan sa babae, promise. Baliktad yan sa sinasabi ni Bugoy na hindi mo na kailangan sabihin na on the Kasi nag-aano nun is respetado mo yung sarili mo at respetado mo yung, yung babae. Ibig sabihin, naghihingi ka ng consent. Nandun yan sa rulebook, di ba? Ng 50 Shades of Grey. Panoorin nyo nga yung 50 Shades of Grey. Black pill talaga yun. Yung 50 Shades of Grey. Panoorin nyo yung una na movie. The rest is walang kwenta na. Black pill talaga yun. Naghihingi talaga ng consent si Tapos yung mga naka-list down pa nga kung ano yung gagawin eh. Na eh. So paano? Yun lang siguro. Peace.